What is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Ayun. So, pagpasensyahan nyo na yung boses ko, no? Siguro medyo, di ko alam, sa pandinig ko kasi medyo pangit yung rehistro ng boses ko. Kasi, parang couple of days ago, nawalan ako ng boses. Hindi naman totally nawala, no? Pero, parang, yun nga, medyo nagka-problema ako sa lalamunan. Yun. Di ko alam, sobrang paninigarilyo siguro. Pero anyways, ayun. At since may boses na ulit tayo, syempre, gagawa na ulit ako ng video. Buti na lang, medyo marami akong nakalatag na videos, no? Na naka-pre-uploaded na. So, nung nawalan ako ng boses, hindi naman ako nawalan ng video. So, I really plan kasi to continue doing videos na every week, no? But right now, the plan is to do parang do it by season. So, gagawa ako ng parang 12 videos per season or 12 episodes per season. So, ngayon, I think this is the 12th video. So, this is gonna be the season finale para sa season 3 nitong channel natin. So, kaya ko siya ginawa kasi ang plano ko is to have parang different style every season or different approach every season. Kasi nga, ang nangyayari sa akin, nagkakaroon ako ng parang, I don't know what, I think they call it creative block, parang ganun. So, kaya, diba kung napansin nyo, bigla ako nag-iba ng style ng channel, ng format, diba? Nag-motovlog ako, nag-podcast style ako. So, ganun kasi yung nangyayari. Parang nauumay din ako sa paulit-ulit na videos ko or paulit-ulit na style. So, ngayon, para maiwasan ko yun, gagawin ko siyang per season. So, ang plano ko is per season, magkakaroon ako ng parang 2 to 3 week break before I start another season. Yan. So, ayun, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Well, eto, para sa season finale natin, no? I wanna talk about tattoos in the workplace. Yan, kasi ang daming nagtatanong at madalas ko din kasing nababanggit na I'm not doing tattoo full-time na. So, may mga nagtatanong, ano nga bang trabaho ko? Ano nga bang ginagawa ko? At paano nga ba ito nakaka-apekto yung tattoo sa workplace? So, yun. Pero bago tayo magsimula, intro muna. And we are back. Yun. Sana nagugustuhan niyo yung setup natin, no? Pasensya na kayo kung mapapansin niyo medyo tumitingin ako dito kasi nandito yung monitor ko. So, minomonitor ko kasi yung video ko para lang siguradong maayos. And minomonitor ko din pati yung tunog ko para di na maulit yung medyo pangit na audio. Yun. So, eto na nga. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tattoo in the workplace. Yan. So, medyo noon, no? Alam ko, nagawan ko na to ng video. But, syempre, every year, there are some changes, no? At may mga bagong nangyayari syempre, dito sa Pilipinas. So, noon kasi, medyo mahirap humanap talaga ng trabaho kapag marami kang tattoo. Or yung tattoo mo is very exposed, like nasa braso, nasa leeg, yan. So noon medyo talagang pahirapan humanap ng trabaho. But right now, fortunately, tattoos have become mainstream na. Tapos hindi na siya ganun katabu. Although there are some parts na medyo tabu pa din siya, like sa leeg, sa mukha, yan. Parang medyo mahirap pa rin humanap ng trabaho if you have facial tattoos and like neck tattoos. Yan. So, ayun. Ako, meron akong neck tattoo, may face tattoo ako. At ano nga bang trabaho ko? Yun, kasi madalas kong nakikwento na hindi na talaga ako full-time nagtatattoo. So, ang dami nagtatanong, ano nga bang
naman trabaho ko, bakit tinigil ko yung tattoo? So, first off, no, kaya ako tinigil yung pagtatattoo kasi syempre, tattoo is not very parang hindi sigurado yung kikitain mo buwan-buwan, no? Oo, yes, kumikita tayo ng maganda sa tattoo, but minsan wala, 'di ba? Meron tayong mga buwan na talagang walang customer. Yan. Yung mga buwan ng enrollment, yan, madalas yan, walang customer. Pero yung mga buwan ng 13th month pay, yan, bonus, yan, daming customer. So, hindi talaga laging may gawa. Lalo na nung pandemic, no? Oo, meron nun, pero sobrang hirap. So, that's why I decided na hindi na talaga i-pursue yung pagtatattoo. Kasi, syempre, I'm not saying na hindi siya profitable, no? But, syempre ako, medyo nagkakaedad na ako at syempre kailangan ko ng stable na panggagalingan ng pera. Diba? Yun lang naman, basically. So, ang trabaho ko kasi, nagtatrabaho ko sa isang BPO company, no? Para sa mga hindi familiar, call center. Yan. Alam ko, mas familiar yan. So, sa call center kasi, hindi naman ganun ka big issue yung meron kang tattoo. At, ayun, ako, ever since naman na nag-start ako sa call center, madami na akong tattoo. So, kaya ito na yung talagang pinurso ko na career kasi nga, hindi naman issue dito yung tattoo. At, ngayon, isa na akong senior manager, no? Tapos may tattoo ako sa mukha. Diba? So, I mean, ako, yun yung talaga nagustuhan ko sa call center kasi hindi siya malaking issue kapag meron kang tattoo. Parang normal lang talaga sa call center. Parang naging normal na lang sa call center kapag meron kang tattoo. Hindi siya katulad sa ibang mga klase ng trabaho na pag meron kang tattoo, parang iba yung tingin sa'yo, diba? Tapos, most of the time nga, hindi ka nag-apply ka pa lang, hindi ka na matatanggap kapag meron kang tattoo. So yun. At eto na yung talagang topic natin, which is tattoo in the workplace. Ngayon, ang maganda kasi ngayon 2026, no. Hindi na siya ganun kaselan. Ang dami ko nakikita, even Jollibee, dati sobrang higpit niyan sa pagtanggap ng mga may tattoo. Ang dami ko nakikitang mga klase ng trabaho ngayon na unlike noon na hindi sila tumatanggap kapag merong tattoo. Ngayon, as in talagang parang hindi na siya kasama sa requirements na dapat walang tattoo or whatnot, or talagang kapag nalaman na may tattoo ka, talagang di ka nila i-hire, 'di ba? Ngayon kasi ang dami ko nakita may mga companies na rin na like, for example, ayun, example sa Globe, yan, nakikita ko yung mga employees nila may tattoo din, yung naka full sleeve, yan, nakikita ko hindi na talaga sila ganun kaselan, kaarte pagdating sa tattoo. Sa mga pagkain, food industry, 'di ba? Hospitality industry. Dati, talagang kapag hospitality industry ka, kailangan wala kang tattoo. Pero ngayon, dami ko nakikita. Waiter, manager, 'di ba? Puro mga may tattoo na din. So hindi na naging ganun hindi na ganun kahirap yung paghanap ng trabaho kapag meron kang tattoo. Hindi katulad dati na talaga namang kailangan mo pang isulat pati sa medical kung ilan yung tattoo mo, kung saan nakalagay yung tattoo mo, 'di ba? Pero ngayon, hindi na siya kasama sa mga tinatanong. Kahit pag nagme-medical parang hindi na talaga siya na itatanong. Well, by experience At syempre, because of mainstream media, 'di ba? Social media, internet, TV. Ang dami ng artista na may tattoo, mga content creators na may tattoo, even tattoo artists na mga content creator tulad ko. So, dahil dyan, mas naging knowledgeable na yung mga tao, mas informed na sila,
'Di ba? Na hindi naman ganun ka, parang hindi dahil meron kang tattoo is parang masama ka ng tao or galing ka ng kulungan or parang may sakit ka na nakakahawa. Hindi na siya ganun, 'di ba? Iba na kasi mas informed na yung mga tao because of mga tattoo artists din na talagang ina-educate yung mga tao. Ako, nung nagsimula akong gumawa ng mga videos, isa yan sa mga advocacy ko na talagang ma-educate yung mga tao. Hindi lang yung mga tattoo artist na tinuturuan ko or natututo sa mga videos na ginagawa ko, pero yung mga, alam mo yun, the majority of the masses na hindi nakakaintindi sa tattoo. Hopefully, nakatulong ako sa pagpapaintindi nila sa kanila about tattoo, 'di ba? Kasi like there are some like even politicians, 'di ba? Meron na silang mga tattoo. So hindi na siya, parang hindi na na-incorporate yung tattoo sa mga kriminal, sa mga masasamang tao, 'di ba? So kasi syempre makikita mo mga artista may tattoo. So parang okay lang pala 'yun, hindi pala masama 'yun, 'di ba? So hopefully pati yung mga matataas ang posisyon sa companies, naiintindihan na nila, nakikita nila na hindi na ganun katabu yung tattoo. So that's why probably the reason bakit nag-hire na sila ng mga taong may tattoo. So even ako, kasi ako tattoo artist ako, number 1, number 2, I'm heavily tattooed hanggang muka, hanggang leeg, hanggang kamay. And ngayon, syempre, generation ko, ito na yung mga generation na umaangat na rin ng posisyon sa trabaho. So, syempre ako, since umabot na ako ng senior manager, 'di ba? Kung ako mag-hire din ng mga tao, mga lower sa akin, I wouldn't mind if they have tattoo as long as they have the skills, 'di ba? The knowledge, the requirements for the job, hindi because of appearance. So sana ganun din yung nangyayari ngayon at hopefully mas tumagal yung panahon, mas hindi na siya ganun ka, parang hindi na maging sobrang tabu or hindi na maging tabu yung tattoo even kahit meron ka sa mukha, 'di ba? Kasi ako palagay ko kung ako talaga if I'm gonna be the hiring manager for any companies, para sa akin kung meron kang tattoo, you have parang you don't have any commitment issues. So makakapag-commit ka talaga pagdating sa mga bagay-bagay or sa trabaho mo, sa kung ano mang ipapagawa sa'yo. Kasi nakapagpatattoo ka nga and tattoo is somewhat irreversible, di ba? So you don't have any commitment issues. So bakit hindi kita i-hire, di ba? Tapos syempre pag may tattoo ka, ibig sabihin you can manage through pain, di ba? And artistic ka, di ba? Hindi ka parang boring na basic na tao lang. Sabi nga nila, hindi ka plain na lugaw, di ba? So bakit hindi kita i-hire? Yun yung take ko, no? So for me, tattoo in the workplace, hindi na siya dapat issue ngayon at hindi na siya dapat parang maging parang reason bakit hindi ka mag-hire ng tao. Well, that's my take. Kayo, ano ba sa palagay nyo? Comment kayo sa baba kung meron kayong mga hindi gusto sa sinabi ko or meron kayong gustong idagdag, di ba? Or if you have any other questions, di ba? Para magawa natin ng video yan. At again, this is gonna be the season finale for this season at final episode na to. So, abangan nyo. I'll be out for like 2 to 3 weeks, depende. Maybe a month, no? Para to prepare for the next season. Kasi sabi ko nga, what I wanna do on the next season is different naman from Talking Head podcast style, di ba? I wanna have or I wanna invite other people, other tattoo enthusiasts para hindi na ganun ka-boring yung mga videos natin. Okay, so yun lang. Kita-kits tayo next season. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe,
please do subscribe and hit the bell icon para notify ka every time we have a new video. Dahil every Saturday, 7:30 p.m., nag-upload ako ng bagong video. Pero after nito, let's wait for about a month. And then, balik na ulit tayo sa dating oras. Yun lang. Peace out.